Magandang umaga, class. Ako nga pala si Ginoong Valdez, ang inyong guro ngayong araw. Bago tayo mag-umpisa sa ating bagong talakay ngayong araw, ay tayo muna ay magbabalik aral. Ano nga ba ang tinalakay natin nung nakaraang araw? Yes? Very good. Ito ay patungkol sa sektor ng industriya. Ano nga ba ang sektor ng industriya, class? Very good. Ito ay isang organisasyon na nagtutulungan upang makagawa ng mga produkto at serbisyo. Magaling. At ano naman ang apat na bumubuo sa sektor ng industriya? Ito ay ang very good, pagmimina, ano pa? Pagmamanufaktura, very good. Construction, very good. At last, utilities, magaling. Batid kung naunawaan nyo ang ating tinalakay nung nakarang talakayin. At tayo naman ay pupunta na sa ating bagong tatalakayin. Ang unang yugto ng imperialismo. Una, ano nga ba ang imperialismo, class? Ang imperialismo ay isang patakaran o paraan ng pamamahala kung saan ang malaki o makapangyarihang bansa ang naghahangad kung saan upang palawakin ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pananakop o paglungsad ng mga pagtaban o kontrol ng kabuhayan at pampolitika sa ibabaw ng ibang mga bansa. So class, ang imperialismo, ito din ay tinatawag na merkantalismo at inalalarawan sa paghangad ng mga teritoryo o pagpapalawak ng kanilang teritoryo. Nagumpisa ang unang yugto noong ika-16 na siglo at natapos sa ika-19 na siglo. Ang imperialismo, ito ay tinatawag ding merkantalismo. Tulad kas ang sinabi ko, ang imperialismo ay tinatawag ding merkantalismo. Ito ay tinatawag ding merkantalismo na inilarawan sa paghangad ng mga bansang Europa, mga kolonya, at sa iba pang bahagi ng mundo upang magkaroon ng mapagkukuhanan at merkado para sa kanilang mga produkto. Next naman natin, class, ay mga makabagong paraan ng pananakop na naganap ng ikalawang yugto ng imperialismo. Unahin natin ang Renaissance o muling pagsilang na tumutukoy sa isang makasaysayang panahon na muling pag-usbong ng kultura at sining sa Europa mula noong ika-14 hanggang sa ika-17 na siglo. Pangalawa naman ang Scientific Revolution, isang panahon ng pag-unlad ng teorya at pamamaraan sa agham na naganap noong ika-16 at ika-17 na siglo sa Europa. Next naman natin ang Age of Enlightenment. Ito ay tumutukoy sa isang panahon ng kasaysayan ng Europa na naganap noong ika-17 at ika-18 na siglo. Ito ay isang panahon ng pag-unlad ng mga bagong idea at kaisipan sa larangan ng pilosopiyang agham at pampolitika. Naintindihan ba, class? Okay, very good. Next naman natin ang dalawang klase ng pananakop. Unahin natin ang tuwirang pananakop. Ano nga ba ang tuwirang pananakop? Ang tuwirang pananakop, ito yung paggamit ng dahas upang pag-agawan ang mga lupang hindi naman nila pag-aari. Ang nakalagay dyan, paraan ng pagtatag ng mga imperialistang bansa ng pamahalaang kolonyal sa bansang kanilang sinasakop sa pamamagitan ng digmaan o dahas upang pang-agawan ng mga lupang hindi nilang pag-aari. Next naman natin ay dituwirang pananakop. Ano nga ba ang dituwirang pananakop? O paraan ng pagtatag nila sa pamahalang kolonyal na pinapaubayan nila sa mga katutubo. Ngunit dominante ang imperialistang bansa pagdating sa usapin ng kalakalang ekonomiya at pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Naintindihan ba, class? Ano nga ulit ang dalawang klase ng pananakop? Magaling. Ito ay tuwirang pananakop at dituwirang pananakop. Next naman natin ang mga salik sa pag-usbong ng ikalawang yugto ng imperialismo.
Unahin natin ang salik ng pampolitiko. Sa ilalim ng imperialismo, nananakop ng mga kaunlarin dahil sa paniniwala na itinadhana sa kanila ang pangangalaga sa katauhan. O tinatawag, o naniniwala sila na itinadhana sa kanila ang pangangalaga sa mga sangkatauhan. Yun ang ibig sabihin ng salik ng pampolitiko. Next naman natin ang salik ng pang-ekonomiya. Sa ilalim ng imperialismo, nagawang makamit ng mga kaunlarin ang mga hilaw na sangkop sa mga lupaing nasakop nila sa mababa o walang halagang kapalit ng pagkasira ng mga katutubo. Naintindihan ba kaso anong ibig sabihin ng salik ng pang-ekonomiya? Okay, very good. Next naman natin ang Industrial Revolution. Pagdating sa panahon na ika-18 na siglo, nagbunga ang sari-sariling pag-unlad ng agham at teknolohiya at nagpapabilis ang pagtatakbo sa ekonomiya ng mga bansang kaunlarin. So class, ang Industrial Revolution, ito na yung paglago ng mga teknolohiya. Sa panahong 18 na siglo, next naman natin ang mga mahalagang inventor ng Industrial Revolution. Unahin natin si Jethro Tull. Nag-imbento ng isang kagamitan na tinatawag na seed drill noong 1701 na hinahatak ng isang kabayo upang mabilis ang pagtanim ng mga binhi. Kung nakikita nyo class, ito ang seed drill na inimbento ni Jethro Tull noong 1701. Charles Townshend nag-imbento ng makabagong paraan ng crop rotation o muling pagtanim ng ibang uri pananim matapos anihin ang unang tanim. So, ang na-imbento ni Charles Townshend ay ang crop rotation. Next naman natin si John Kay. Nag-imbento ng isang makina na nakakapagpabilis ng paghahabi ng tela sa pamamagitan ng pag-ikot ng sinulid na tinatawag na flying shuttle. So class, ito yung flying shuttle noong 1733 na inimbento ni John Kay. James Hargreaves na nag-imbento ng isang makinang nakakapagbilis sa paggawa ng sinulid o yarn na mula sa bulak na tinatawag na spinning jenny. Si James Hargreaves naman, ito naman yung nag-imbento ng spinning jenny noong 1760. At dumako naman tayo kay Richard Arkwright. Nag-imbento ng isang makinang nagpapabilis sa pagsusulit ng bulak na tinatawag na spinning frame noong 1767 na siyang ginagamit sa mabilis na produksyon ng mga tela sa Britanya. So ang naimbento naman ni Richard Arkwright ay isang kagamitang pampapabilis ng tela sa Britanya na ang pangalan ay spinning frame noong 1767. Naintindihan ba ang ating tinalakay ngayong araw, class? Okay, magaling. Mayroon ba kayong katanungan, no? Kasagutan? Wala. Kung wala naman, ay ako ang magtatanong sa inyo. Sino ang mga inventor o mahalagang inventor nung ikalawang yugto ng imperialismo? Yes? Magaling. Si James Hargreaves. Sino pa? Yes? Magaling. Richard Arkwright. Sino pa, class? Yes? Jethro Tull. Magaling. At meron pang isa? Yes, magaling. Charles Townshend. At last, sino yun, class? Yes, si John Kay. So, ano naman ang dalawang salik sa pag-usbong? O dalawang salik, class? Ano yung dalawang salik? Yes? Magaling. Salik ng pang-ekonomiya. Ano pa yung isa? Yes, magaling. Salik na pang-politiko.
Ano naman ang dalawang uri ng pananakop? Yes, magaling. Tuwirang pananakop. Ano naman ang tatlong makabagong paraan ng pananakop? Niwan? Magaling. Renance. C. Ano pa, class? Okay, magaling. Scientific revolution. Sino pa, class? Okay, magaling. Age of Enlightenment. Batid kong naintindihan nyo naman ang ating tinalakay ngayong araw. At kayo naman, maglabas naman kayo ng 1/4 sheet paper at sagutan ng aking quiz. Nakalabas na ba, class? Okay. Basahin ko na lang, class, ha. Panuto. Isulat ang T kung tama ang pahayag. Isulat naman ang M kung mali ang pahayag. Okay na ba, class? Okay. Ang unang yugto ng imperialismo ay nagsimula noong ika-16 na siglo at natatapos noong 19 na siglo. Ulitin ko, ang unang yugto ng imperialismo ay nagsimula noong ika-16 na siglo na natapos noong ika-19 na siglo. Okay na ba, class? Okay, number 2. Ang dalawang salik ng pag-usbong ng ikalawang yugto ay ang salik sa ekonomiya at pampolitika. Ulitin ko, ang dalawang salik sa pag-usbong ng ikalawang yugto ay ang salik sa ekonomiya at pampolitika. Number 3, si Charles Townsend ang nag-imbento ng isang kagamitan na tinatawag na seed drill. Ulitin ko, si Charles Townsend ang nag-imbento ng isang kagamitan na tinatawag na seed drill. Number 4, si John Kay ang nag-imbento ng isang makinang nakakapagbilis sa paghahabi ng tela. Ulitin ko, si John Kay ang nag-imbento ng isang makinang nakakapagbilis sa paghahabi ng tela. 5 to 10, class. Ibigay ang 5 mahalagang inventor noong Industrial Revolution. Ulitin ko, ibigay ang 5 mahalagang inventor noong Industrial Revolution. Tapos na ba, class? Maaari nyo ang ipasa ang inyong papel patungo sa harapan. Magaling. At maglabas kayo ng inyong kwaderno at isulat ang ating takdang aralin. Basahin ang page 55 to 69 ang pangkat etnolinguistiko. Tingko, basahin ang page 55 to 69 ang pangkat etnolinguistiko. At class, dyan na nagtatapos ang ating lesson. Kaya, goodbye, class.